Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna in syi'ta sahla. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahlan bikum jami'an ya talabatal ilm. Welcome po sa lahat ng mga estudyante na sumali o nag-registered, nag-enroll sa ating aralin patungkol sa Arabic Grammar online class. At ang pangalawang group page po na ating ginawa ay para po sa Special Arabic Class for Beginners. So ito po, ang video ito ay magsisilbing orientation para sa lahat ng mga estudyanteng lumahok o nag-registered, nag-enroll sa ating programa patungkol sa wikang Arabic, insyaallah subhanahu wa ta'ala. So ang pag-uusapan po natin sa video ito ay kung ano ang ating mga pamamaraan sa pagtuturo at kung ano ba ang ating pag-aaralan at kung kailan ba tayo mag-aaral, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ang uunahin po natin, una pong ipapaliwanag natin ay patungkol po sa unang group page na ating ginawa, at ito po ay patungkol sa Special Arabic online Special Arabic class. Ang una po nating ipapaliwanag ay ang patungkol sa group page na atin pong ginawa, at ito po ay Special Arabic Class for Beginners. Ibig sabihin po, ang group page po na ito ay para lamang po, special lamang po sa mga estudyanteng nais matuto sa wikang Arabic, kung paano ito isulat at kung paano natin ito basahin. Ibig sabihin ay wala pa po talaga silang background patungkol sa wikang Arabic. So ang mga pangunahing estudyante po na ating tatanggapin sa group page na ito ay ang mga estudyante o ang mga bagong yakap na kapatiran natin sa agama Islam, sapagkat madami po ang ating kapatiran, lalong-lalo na sa mga kapatiran natin na nagtatrabaho sa Middle East, sa Saudi Arabia at sa ibang mga lugar na nais po nilang matuto sa Islam at nais po nilang matuto kung paano basahin ang Quran, at nais po rin nilang matuto kung paano magsulat sa wikang Arabic. So insyaallah subhanahu wa ta'ala, unang-una po ang ituturo po natin sa kanila ay kung ano ang tinatawag na Arabic alphabet, ang tinatawag na huruful hija sa wikang Arabic, mula po sa litrang alif hanggang sa letrang ya. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, tuturuan po natin sila kung ano ang mga letrang ito, paano po ito isulat, at paano po ang tamang pagbigkas sa mga ito. At tuturuan din po natin silang magsulat kung paano po idugtong ang mga letrang ito, insyaallah subhanahu wa ta'ala, sapagkat sa wikang Arabic ay iba po ang kanyang posisyon kapag siya po ay nakasulat sa unahan, kapag siya po ay nakasulat sa umpisa o simula ng salita, at iba din po ang kanyang posisyon o larawan kapag siya po ay nasa gitna ng isang salita, at iba din po ang kanyang larawan kapag siya po ay nasa dulo ng isang salita. So iyan po ang pangunahing malalaman po natin o pangunahing pag-aaralan po natin sa para po sa mga beginners, insyaallah subhanahu wa ta'ala. At kasama po rito ay malalaman din po nila, malalaman po ninyo ano po ang mga vowels na ginagamit natin sa wikang Arabic. At kapag pagsasamahin po natin ang mga letrang ito, Arabic alphabet at ang mga vowels sa Lughatul Arabiya, sa wikang Arabic, ay paunti-unti po ay malalaman po natin kung paano magbasa
sa wikang Arabic insyaallah subhanahu wa ta'ala, at kung paano rin po magsulat sa wikang Arabic. So after po natin na malaman kung paano po isulat o ang tamang pagkasulat sa wikang Arabic at ang tamang pagbasa sa wikang Arabic at ang tamang pagbigkas sa mga letra na nakalagay sa huruful hija sa Arabic alphabet, ito po ang magsisilbing tulay po natin para po tayo makapagbasa ng hadith ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para po tayo makapagbasa ng maayos sa wika Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala. So iyon po ang mga pangunahing aralin na malalaman po ng estudyante na nag-enroll po sa Special Arabic Class for Beginners. At insyaallah subhanahu wa ta'ala, after po nun ay magkakaroon po tayo ng pagsusulit every month o kada buwan po ay magkakaroon po tayo ng pagsusulit para malaman po natin kung ang estudyanteng iyon ay naintindihan ba talaga niya kung ano ang ating itinuturo, ang mga aralin na itinuturo natin sa ating group page insyaallah subhanahu wa ta'ala. At after po nun ay magkakaroon din po tayo ng tinatawag na pagbigay po ng mga kahulugan sa bawat salita, mga simpleng salita insyaallah subhanahu wa ta'ala. Magbibigay po tayo ng mga simpleng salita na ginagamit po natin sa wikang Arabic at bibigyan po natin ito ng kahulugan bawat salita para magkaroon po tayo ng konting kaalaman sa wikang Arabic. Magkaroon po tayo ng sarili nating diksyonaryo na mamimemorya po natin at dadalihin po natin kahit saan tayo. Kaya naman ito ay makakatulong kapag nagbasa tayo ng mga aklat. Makakatulong po ito para mas maintindihan natin kung ano ang ating binabasa. So iyon po ang mga pangunahing aralin na ating matututunan insyaallah subhanahu wa ta'ala. At sa pag-aaral po natin, maari din po kayong mag-suggest, bawat isa po sa inyo ay lahat po ng beginners ay pwede pong mag-suggest kung ano po ang gusto niyang ituro sa kanya, gusto niyang malaman, para magkaroon din po ako ng idea kung ano ang mas mainam na ituro po sa inyo insyaallah subhanahu wa ta'ala. So maaari po kayong mag-request ng kung ano man na kung ano mang aralin na nakakatulong sa ating mga beginners insyaallah subhanahu wa ta'ala. Sa abot po ng ating makakaya ay ituturo po natin ito sa kanila. Okay, pangalawa po, tutungo po tayo sa pangalawang group page na atin pong ginawa, at ito po ang tinatawag na Arabic Grammar Online Class Batch 4. Katunayan po niyan ay nag-open po ako ng Batch 1. Inopen po namin ang Batch 1 sa Arabic Grammar Online Class, kung hindi po ako nagkakamali, noong last June ay inopen po namin ang Arabic Grammar Online Class para po sa Batch 1. At ang nag-enroll po dito ay umabot po ng mahigit 200 kababaihan at mahigit 100 kalalakihan. So ang ginamit po naming explanation ay Kalagan language sa time po na iyon. So ang ginamit po naming language ay Kalagan language. So majority po sa sumali sa Batch 1 ay mula po sa Kalagan tribe. After po nun ay nalaman po ng iba nating kapatiran na nagtuturo po tayo ng Arabic Grammar Online Class. Kaya naman po mayroon po tayong ibang kapatiran mula sa ibang tribo na nag-request na magkaroon po tayo ng pagpapaliwanag sa Qawaidun Nahu o Arabic Grammar, Qawaidun Nahu for Tagalog explanation. So ipapaliwanag po natin sa wikang Tagalog. Kaya po nag-open tayo ng Batch 2. At nagsimula po ang Batch 2 sa 1 ng September. Okay? Hanggang ngayon po ay mayroon po tayong aralin sa Batch 2 at nag-open din po tayo ng Batch 3 para po sa mga karagdagang estudyante na
gusto pong matuto sa wikang Arabic. So ngayon po, mayroon na naman po tayong batch 4. So ang batch 1 po ay dumating na po kami sa lesson 13, at ang batch 2 ay lesson 13 din po, at ang batch 3 ay kung hindi po ako nagkakamali ay nasa lesson 12 or lesson 13 din po. So inshallah subhanahu wa ta'ala, wag po kayo mag-aalala sapagkat kahit nasa batch 4 po kayo ay sisimulan po natin ng pagpapaliwanag sa Arabic grammar online class mula po sa umpisa, sa simula po ng ating aralin. So ang ginagamit po nating kitab ay ang Al-Muqaddimatul Ajurrumiyah. So ito po ang ginagamit kong kitab para sa pagpapaliwanag dito. Ito po ay Al-Mumti'u fi Syarhil Ajurrumiyah. So ang kitab po na ginagamit ko sa pagpapaliwanag ng tinatawag na Qawaidun Nahwu o ang rules para sa wikang Arabic ay ang Al-Muqaddimatul Ajurrumiyah, na ang may akda po nito ay si Ibnu Ajurrum. So dito po, ano nga ba ang malalaman natin? Ano pala ang ating malalaman sa subject na ito? Okay? So marami pong nagtatanong, marami po ang gustong magtanong kung ano nga ba ang ibig sabihin ng Nahwu at ano nga ba ang ating pag-aaralan sa Qawaidun Nahwu. Sa wikang Arabic po ay ang Nahwu po, doon po siya nakafocus sa mga vowels na nakalagay po sa dulo ng isang salita. Inshallah subhanahu wa ta'ala, sa pamamagitan po ng Nahwu ay malalaman po natin kung ano ang nararapat na vowel, palatandaan sa dulo ng isang salita. So ang Nahwu din po ay nakakatulong sa atin para mas malaman natin kung ano ang kahulugan ng isang pangungusap, sapagkat sa wikang Arabic ang doer po ay mayroon po siyang sariling palatandaan, mayroon po siyang tinatawag na alama, senyales para lang po yun sa tinatawag na doer, at mayroon din po tayong senyales para po sa subject at predicate o tinatawag na simuno at panagpuri. At mayroon din po tayong mga palatandaan kung halimbawa po ang gagamitin po nating salita ay singular, pang-isahan, at iba din po ang palatandaan ng isang salita kapag siya po ay pangdalawahan, at iba din po ang kanyang palatandaan kapag ang salitang ito ay para sa pangmaramihang kalalakihan, ibig sabihin ay plural para sa kalalakihan. Iba din po ang kanyang palatandaan kapag ito po ay plural para sa kababaihan. So ganun po ang malalaman natin inshallah subhanahu wa ta'ala. Ganun po ang mga klase ng aralin natin sa wikang Arabic. So babasahin ko po ang mga topics na ating pag-aaralan inshallah subhanahu wa ta'ala. Unang-una po ang tinatawag na ta'riful kalam, sapagkat sa wikang Arabic ay nakafocus po tayo sa tinatawag na al-kalimat. Ibig sabihin, al-kalimatul Arabiyah, mga salita na nakasulat sa wikang Arabic. Tandaan po natin na ang salita na nakasulat sa wikang Arabic, maging nasa Quranul Karim man ito, maging sa Hadithun Nabawi at sa iba pang kutubul Arabiyah, iba pang libro na nakasulat sa wikang Arabic, lahat ng kalimat, lahat ng salita na nakasulat sa mga librong ito mula sa Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa hadith ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sa iba pang mga libro na nakasulat sa wikang Arabic, ang lahat po ng kalimat na ito, lahat po ng salita na nakasulat dito ay hindi po siya lalabas sa tatlong uri. Hindi po siya lalabas sa tatlong uri. Ang unang uri po ay ang tinatawag na al-ismo. Ibig sabihin ay noun or pangalan sa wikang Tagalog. Pangalawa po ay al-fi'lu o ang tinatawag na verb or action word sa wikang Ingles, at ang pangatlo ay ang tinatawag na al-harf. So kahit saan po tayong libro, kahit saan po tayo magbasa na libro na nakasulat po sa wikang Arabic ay hindi po lalabas sa tatlong uri na ito. So iyon po ang una nating malalaman insha'Allah subhanahu wa ta'ala, at malalaman rin po natin ang tinatawag na alamatul ism, mga palatandaan ng tinatawag na isim, ng noun.
tinatawag din po mga palatandaan ng fi'il, ng verb or action word para makilala natin ito, at ang tinatawag na harf. At madami pa pong mga aralin na mapapag-aralan natin patungkol po sa qawaidun nahwu insyaallah subhanahu wa ta'ala. Gaano nga ba ka-importante ang tinatawag na qawaidun nahwu? Gaano nga ba ito ka-importante? So sa pamamagitan po ng nahwu, pamamagitan po ng wikang Arabic, ay maitutuwid po natin ang pagbigkas sa wikang Arabic. Sa pamamagitan po ng subject na an-nahwu, ay matutulungan po tayo nito sa pagbigkas, tamang pagbigkas sa bawat salita na nakasulat sa wikang Arabic. Pangalawa po, matutulungan po tayo ng nahwu para mas maintindihan natin ang kahulugan ng isang pangungusap na nakasulat sa wikang Arabic. Halimbawa po, kapag nagbabasa po tayo ng tafsir, kahulugan ng isang aya mula sa wika ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi man po 100% na maiintindihan natin ang kahulugan ng aya na iyon, ngunit malaki po ang kanyang tulong para maintindihan natin, at least maintindihan po natin kung ano man ang pinupunto ng ayang iyon, at kung ano man ang pinupunto ng hadith ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So isa po iyon sa mga importansya ng tinatawag na qawaidun nahwu. So sabi po ni Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, sabi po niya, ma dhalla man dhalla fil aqidah illa bijahlihi bil arabiyyah. Ibig sabihin ay isa po sa mga dahilan kaya naliligaw ang isang Muslim sa usaping aqidah, sa paniniwala sa relihiyong Islam, sa kadahilan ng ignorante po siya sa wikang Arabic. Ibig sabihin ay nalilihis po ang kanyang pagkaintindi sa ating aqidah o paniniwala natin sa ating relihiyong Islam, sa kadahilan ng kulang po ang kanyang kaalaman sa wikang Arabic. Ibig sabihin, kung gusto po natin na mas maintindihan kung ano ang Islam, kung gusto po natin na mas maintindihan ang relihiyong Islam, mas mainam po sa atin o pinakamainam po sa atin na pag-aralan po natin ang wikang Arabic. Pag-aralan po natin ang qawaidun nahwu, sapagkat nakakatulong po ito para mas maintindihan natin ang wikang Arabic. So sabi din po ni Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, sabi po niya, innal arabiyyata minad dini wa ma'rifatuha fardun wa wajib. Sabi po ni Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, katotohanan po na ang wikang Arabic ay parte ng relihiyong Islam. Siya po ay parte ng ating relihiyon. Wa ma'rifatuha fardun wa wajib. At ang pagkilala po, ang pag-alam natin, pagsasaliksik natin sa wikang Arabic ay obligatory, fardo, obligatory sa bawat isa sa atin. Ibig sabihin, kailangan, kung gusto po nating kilalanin ang ating relihiyon, ay pag-aralan po natin ang wikang Arabic, sapagkat ang Al-Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang hadith ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang dalawang aklat po na ito ay nakasulat po sa wikang Arabic. Kaya naman, walang ibang lingwahe na makakatulong sa atin para mas maintindihan natin ang Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang hadith ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liban lang po sa wikang Arabic. So ang wikang Arabic po, siya po yung bukod tanging lingwahe na makakatulong po sa atin para mas maintindihan natin ang wika ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang hadith ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang ating relihiyong Islam. Ganyan po kaimportante ang tinatawag na wikang Arabic. So insyaallah subhanahu wa ta'ala, samahan po ninyo kami para pag-aralan po ang tinatawag na wikang Arabic, pag-aralan ang relihiyong Islam insyaallah subhanahu wa ta'ala. Sa lahat po ng uulitin ko po na dalawa po ang ating grupo. Lahat po ng hindi pa marunong magbasa at magsulat ng wikang Arabic,
doon po kayo pumasok sa group page na Special Arabic Class for Beginners. Ang grupo pong iyan ay para lamang po sa mga kapatiran natin. Unang-una, mga kapatiran po natin na balik Islam, yumakap po sa Islam, at mga kapatiran po natin na hindi pa talaga nakapag-aral, wala pa talagang background sa Arabic language. Pangalawang grupo po ay ang tinatawag na Arabic Grammar Online Class. Ang grupo pong ito ay para po sa mga estudyante na may background na po sa Arabic. Kaya na po niyang magsulat ng maayos sa wikang Arabic, kaya niyang magbasa ng maayos sa Quran sa wikang Arabic, gusto niyang malaman, gusto niyang pag-aralan kung ano ba dapat ang gamitin nating palatandaan or vowel sa isang salita, o gusto niyang mas maintindihan ang Quran ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang hadith ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at iba pang mga libro na nakasulat sa wikang Arabic. Doon po siya pumasok sa group page na Arabic Grammar Online Class. Doon po siya pumasok, okay? So wag po siyang pumasok sa Special Arabic Class for Beginners, sapagkat hindi po siya makakapag-aral ng maayos at wala po siyang masyadong maiintindihan, wala po siyang masyadong makukuhang kaalaman, sapagkat ang mga kaalaman na iyon ay napag-aralan na po niya sa mga naunang mga panahon. Ibig sabihin ay nakapag-aral na po siya sa madrasa, nakapag-aral na siya sa elementary, o ang iba ay thanawiyah, o ang iba ay nasa al-kulliyah, o iba pang mga marhala, ibang level na pinag-aaralan po natin sa wikang Arabic. So iyan po ang ating orientation para sa araw na ito. Pangalawa, ano nga ba ang ating schedule? Kailan ba ang ating schedule sa ating pag-aaral? Ang schedule po natin para po sa batch 4, unang-una po, ang uunahin ko po ay ang Arabic Grammar Online Class, para po ito sa mga advanced. Ang ating formal class po ay every Sunday, okay? Every Sunday po ang ating formal class, at hindi po tayo magla-live sapagkat madami po ang mga kapatiran natin na nasa ibang bansa, at sabi po nila ay hindi po nilang kayang makisabay sa live na pagtuturo, sapagkat ang iba po sa kanila ay busy sa kanilang mga trabaho. Ang iba po ay magkaiba po tayo ng oras sa Pilipinas at sa ibang bansa. So pinakamainam po na pre-recorded ang gamitin natin. So ibig sabihin ay magre-record po ako, magvi-video ako ng every topic, every aralin na dapat nating matutunan sa linggong iyan, at i-upload po natin ang videong iyon every Sunday. So isang video lang po ang i-upload natin every Sunday. Ang batch 1, batch 2, batch 3 ay nasa lesson 13 na po sila. Okay? Ang mangyayari po sa batch 4 ay every week ay kukuha po tayo ng 5 aralin. Okay? Kukuha po tayo ng 5 aralin. So ibig sabihin ang lesson 1 hanggang lesson 5 ay kukunin po natin sa isang linggo. Lahat po ng link na ito ay i-upload ko po, ipopost ko po sa ating group page. So pag natapos po natin ang 5 lessons ay magkakaroon po tayo ng pagsusulit. After po nun ay pag-aaralan na naman po natin ang lesson 6 hanggang lesson 10 sa loob ng isang linggo. At pagkatapos po nun ay magkakaroon po tayo ng pagsusulit. After po nun sa third week natin, pangatlong linggo, ay pag-aaralan po natin ang lesson 11, 12 at 13. Pag natapos po natin iyon ay magkakaroon po tayo ng pagsusulit. Kapag natapos na po natin ang 13 lessons sa loob ng 3 linggo, ay doon na po tayo mag-uumpisa sa ating formal class na mangyayari po once a week lamang. Okay? So ibig sabihin, after po nun ay i-upload po natin ang lesson 14, at lesson 14 lang po ang ating panunuorin, pag-aaralan sa isang linggo. After po nun
after a week, after ng isang linggo ay lesson 15 na naman po ang pag-aaralan natin hanggang sa mga susunod na linggo. Every week ay isang aralin lang po ang ating pag-aaralan insyaallah subhanahu wa ta'ala, sapagkat marami pong mga estudyante na nag-aaral din po sa ibang mga group page. Madami din po ang nag-aaral sa fiqh, tauhid, tajweed at iba pang mga aralin. So lahat po nila ay busy din po sa online class. So tayo po na mga nag-aaral ng Arabic Grammar online class ay once a week lang po insyaallah subhanahu wa ta'ala. So ganon din po sa mga beginners natin ay sisikapin po nating makapag-upload para sa kanila ng aralin weekly. Halimbawa po sa week na to ay ituturo po natin ang mula sa alif hanggang ya. Paano po siya isulat sa unahan, sa gitna at sa hulihan. Paano po siya isulat, paano po siya idugtong-dugtong, paano po siya lagyan ng vowel insyaallah subhanahu wa ta'ala. Kasunod po nun ay ibang aralin na naman. So hinay-hinay lang po ang aralin natin insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ang importante po, every week, kada linggo ay mayroon po tayong matutunan na bagong aralin insyaallah subhanahu wa ta'ala. So kapag mayroon po kayong mga katanungan ay i-comment nyo lang po. Kapag mayroon po akong nakaligtaan na hindi ko po nasagot na mga katanungan mula sa inyo, ay i-comment nyo lang po sa baba ng video ito at sasagutin ko po ang bawat komento na inyong itatanong insyaallah subhanahu wa ta'ala. Naway padaliin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang pag-aaral at naway gantimpalaan po tayong lahat sa ating pagsisika para matutunan ang relihiyong Islam. Hanggang dito na lamang po. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala dawam at-tawfiq wassadad. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم.